Ito po yung sample ng tinatawag nating risk management. So, may tinatawag tayong lot size and PIP po, diba? So, titignan nyo yung chart. Day chart, nasa day trade siya. Okay? Nasa daytime frame. Okay? Pero titignan nyo, meron siyang resistant. Okay? Ito yung support nyo. Okay, support nyo. Okay. Okay. So, dito yung resistant niya sa day. Okay? Pero kung ako, aantayin ko na dito siya, no, bago ako mag-sell. O kaya, pag nandito na siya, okay, pwede ako mag-buy naman, no? So, meaning, ibig sabihin, bakit? Ibig sabihin kung nandito siya, okay? Tapos, in-expect nyo mag-buy. Right? Kung magse-sell man siya, maliit lang po yung talo nyo. Pero kung nag-buy siya, malaki yung panalo nyo. So, let's say, kung gusto nyo naman mag-sell, antayin nyo po dito siya. Pakita ko lang para mas maliwanag. So, candlestick lang, no? Ito yung pinaka-weak niya, no? Antayin nyo onti na tumaas dito yung green, no? Para kung lalagpas siya dito sa support nyo o sa resistant kung magsisell kayo, so stop loss nyo dito, maliit lang yung talo nyo. Pero pag nag-sell siya papunta rito o pababa, malaki yung panalo nyo. So yun tinatawag risk management. So lot size, ibig sabihin, madali lang, no? Matuturo naman namin sa iyo yung 1.00 equivalent to $10 yun sa currency. Yung 1.1 yung 0.10 equivalent to $1. Tapos cents naman yung isa. So, i-multiply nyo yun yung lot size sa equivalent dollar, cents, or $10. Nakikita nyo sa kanan itong black. Okay? Itong black na yan, okay? Yung 1.2181, okay? From the decimal point going to the right. Okay? So, yung 2181, ibig sabihin, 81, okay, kung gusto niyo mag-sell, hanggang dito, okay, minus 45, i-times nyo dun sa lot size, yun yung panalo nyo kung sell. Kung, let's say, dito naman, 81, okay, gusto nyong mag-buy, papunta dito, let's say, ang buy nyo is hanggang dito, okay, so, 22.08. So, hindi na 21, no? From the decimal point, 1.22.08 minus 1.21.771. Yun din po yung panalo nyo. Same din po kung tatalo kayo. Matatalo kayo, yun yung computation. So, it's all about numbers game, no? Forex, yan. It's easy to trade. Ang mahirap is to become a consistent, profitable trader. Kaya kailangan pag-aralan nyo. It looks complicated, but pag nalaman nyo na yung basics and yung pinaka-concept niya, napakadali po. Ang mahirap po sa Forex is yung discipline. Okay? Yung emotional skills. Pero in terms of forecasting, technical analysis, napakadali po niyan. Okay? Hindi nyo kailangan gawing complicated. Ang goal natin dito, tandaan nyo, is to be a profitable trader. To make money. Doesn't matter kung mahabang panahon na unti-unti kayong manalo, na later on malaki na yung pera nyo, kaysa naman manalo kayo ng malaki tapos masusunog. Mananalo kayo malaki tapos masusunog. So, Forex will make you humble, actually. So, I don't believe na Forex is bragging, pakita ng malaking income. Yes, the goal is to make money. Sa halip na nasa bank, pwede nyo i-compound yung pera nyo, 1% to 10% or 20% in a day. So, kayo po yung bahala sa strategy na yan. So, ang Forex is kayo po yung success. Magkakatalo lang po yan sa emotional skills and technical skills and discipline. Okay? So, thank you. Yan po. Alamin nyo ng lot size, ano yung PIP, and then kailan kayo papasok, kailan kayo lalabas, and how much amount of your amount sa
sa trade nyo, per trade ko, ang willing kayong i-risk. Okay? Long term po ang Forex. Okay? So, thank you.